Sa video na ito, pag-uusapan natin ang dalawang halimaw na underbone segment, ang Yamaha Sniper 155 at ang Suzuki Raider R150 Fi. Sa video na ito, bibigyan natin ng linaw kung alin sa dalawang mas angkop sa iyo base sa specs, forma, features at kung ano ang lamang ng bawat isa. Kaya kung nahihirapan ka magdesisyon kung itong Yamaha Sniper 155 ba o itong Suzuki Raider R150 Fi, para sa iyo ang video na ito. Unahin natin ang makina nitong Suzuki Raider R150 Fi. Ito ay 147.3cc, dual overhead cam, 4 valves, liquid cooled, fuel injected. Ang maximum power nito ay 18.2 horsepower at 10,000 RPM with a maximum torque of 13.8 Nm at 8,500 RPM. At ito ay naka 6-speed. Kaya nitong tumap speed ng hanggang 140 to 150 kph. Ito namang Yamaha Sniper 155. Ito ay merong 155cc, single overhead cam, 4 valves, liquid cooled at meron itong VVA o variable valve actuation. Ang maximum power nito ay 17.9 horsepower at 9,500 RPM with a maximum torque of 14.4 Nm at 8,000 RPM. At ito ay naka 6-speed din. Then kaya nitong tumap speed ng hanggang 130 to 140 kph. So lumalabas na mas mataas ang horsepower ng Raider R150 Fi at dahil sa dual overhead cam engine ito at mas maganda siya sa high RPM. Pero mas malakas ang torque ng Yamaha Sniper 155 na may tulong pa ang VVA o variable valve actuation para sa flexible acceleration. Sa arangkada, medyo lamang din dito ang Yamaha Sniper 155. Sa katawan, mas lamang ang Suzuki Raider R150 Fi. Pagdating sa seat height, itong Suzuki Raider R150 ay 765mm. Itong Yamaha Sniper 155 ay 795mm. At sa timbang naman, ang Suzuki Raider R150 ay 109 kilos. Ang timbang naman ng Yamaha Sniper 155 ay 121 kilos. So, mas mabigat ang Yamaha Sniper 155 at mas mataas ang kanyang seat height. At pagdating naman sa tangke, ang fuel capacity ng Suzuki Raider R150 ay 4 liters lang. Sa Yamaha Sniper 155 naman ay 5.4 liters. So mas malaki ang fuel capacity ng Yamaha Sniper 155. Pero pagdating sa fuel efficiency o tipid sa gasolina, lumalabas na mas matipid sa gasolina itong Suzuki Raider R150 dahil kung ikaw ay nagmomotor lang ng eco drive or chill drive lang, kaya nitong umabot ng up to 50 km per liter. Samantalang dito sa Yamaha Sniper 155, kung chill ride ka naman na magpapatakbo, kumukonsumo lang ito ng up to 35 to 40 km per liter. Pagdating naman sa mga gulong, ang sukat ng gulong nitong Suzuki Raider R150 ay 70/90/17 sa harapan, 80/90/17 naman sa likuran. Itong Yamaha Sniper 155 naman ay 90/80/17 sa harapan, 120/70/17 naman sa likod. So, pagdating sa mga gulong, mas malalapad ang gulong ng Yamaha Sniper 155. Anyway, pareho naman silang naka-tubeless na. So pagdating dito, dahil mas magaan ang Suzuki Raider R150, mas madali itong imaniobra. At ang lamang naman ng Yamaha Sniper 155, mas malaki ang kanyang fuel capacity at mas malalapad ang kanyang mga gulong na good for long rides talaga. Pagdating naman sa forma nitong Suzuki Raider R150 Fi, syempre nandun yung pagiging sporty and aggressive ng kanyang disenyo. Inspired ito sa mga racing bike na may aura na pambakbakan sa kalsada. At madalas din itong sinasali sa mga drag racing, kino-customize, mas pinapaastig ang format. Dahil kahit astig ng kanyang design, mas sumaastig talaga siya at mas bagay talaga siyang ayusan. Yung kanyang ilaw ay naka-LED na dito sa kanyang headlight, maliwanag din naman ito. Nandito sa harapan, napaka-sporty and aggressive ng kanyang design. Dito sa side view, astig din yung kanyang mga decals. Then design for aerodynamic din ito. Meron siyang mga singawan ng hangin kapag ka nasa mabilis ka ng patakbo. Pagdating naman sa seating position mo dito sa Suzuki Raider R150, medyo nakayuko ka dito or medyo nakatuwad. Para kang naka-big bike dito dahil sa mababa ang kanyang handlebar. Pero pagdating sa overall na forma nito, astig talaga at hindi nakakasawang tingnan. Pagdating naman sa forma nitong Yamaha Sniper 155, parang big bike ang kanyang formahan, syempre. Kaya naman gwapong-gwapo itong Yamaha Sniper 155. At ito, mas modern ang kanyang design kumpara dito sa Suzuki Raider R150. At mas bulky ito. Mas malapad din ang kanyang upuan, then kapag ka nakaupo ka dito, naka-upright sitting position ka. So, mas komportable ka, lalong-lalo na sa mahabang biyahe. Kaya kung hanap mo ay clean, premium looking na bike, ayan, Yamaha
Yamaha Sniper 155 yan. And kung gusto mo naman ng rugged o pang baraga ng itsura, kung gusto mo naman ng rugged ang design, ito Suzuki Raider 150 ang bagay sa'yo. Pagdating naman sa mga preno, itong Suzuki Raider R150 ay naka-disc brake sa harapan with 2 piston caliper. Sa likod naman ay naka-disc brake din with single piston caliper, pero wala pa itong ABS. Ito namang Yamaha Sniper 155, meron itong dalawang variant. Yung standard version ay naka-disc brake sa harapan with single piston caliper, sa likod ay ganun din naka-disc brake. At yung ABS nito, naka 2 piston caliper sa harapan at merong anti-lock braking system. Then sa suspension, pareho naman sila naka-telescopic fork sa harapan at pareho din naka-monoshock. Ngayon, pag-usapan natin ang mga lamang ng Yamaha Sniper 155 sa Suzuki Raider R150. Unang lamang ng Yamaha Sniper 155, meron itong VVA o Variable Valve Actuation Technology. Meron itong power kung kailan mo ito kailangan at matipid sa gasolina kung ikaw ay chill ride lang. Ang ginagawa kasi ng VVA kapag piniga mo na ng malakas ang silinyador, doon na ito mag-activate, kaya magkakaroon talaga ito ng extra power pagdating sa duluhan. Then meron itong assistant sleeper clutch, so mas magaan ang kanyang clutch lever at mas smooth ang downshifting. Then mas malaki ang kanyang fuel capacity, mas matagal ang biyahe dahil 5.4 liters ang kanyang fuel capacity, samantalang yung Raider ay 4 liters lang. At mas malalapad ang kanyang mga gulong, kaya mas stable lalong-lalo na sa cornering. Sa forma, mas premium at mas modern ang kanyang design. Sa riding comfort naman, mas relax ang posisyon mo dito, good for daily at sa long ride, hindi ka basta-basta mga ngaway. Sa instrument panel naman, mas malawak at mas malinaw ang kanyang meter panel. Ito naman ang mga lamang ng Suzuki Raider R150 Fi sa Yamaha Sniper 155. Unang lamang nito, mas higher ang horsepower dahil 18.2 horsepower. Perfect na perfect ito sa hatawan. Pangalawa, lighter weight o mas magaan, 109 kilos lang. So, mas madali siyang maniobra lalo na sa mga traffic at perfect na perfect sa mga drag race. At ito ay naka-dual overhead cam engine. So mas maganda ang high RPM and power delivery ng motor na ito. Mababa lang ang seat height, so swak na swak ito sa mga hindi gaanong pinagpala sa tangkad. At classic icon, isa sa OG sa underbone racing. Maraming available na parts kaya hindi masakit sa ulo kung kakailanganin mo ng pyesa. Lalong-lalo na kung mahilig ka mag-customize, mas maraming aftermarket parts, drag ready na rin agad. Sa fuel efficiency, mas matipid sa gasolina itong Suzuki Raider R150. Despite sa power, matipid pa rin talaga siya sa gas. So ang kadalasang lamang dito ng Suzuki Raider R150 ay yung kanyang makina talaga. So sa performance, mas hindi ka mabibitin. So kung mahilig ka sa racing o gusto mo talaga ng matulin na underbone, Suzuki Raider R150 Fi talaga dyan ang panalo. Kaya kung ang hanap mo ay makabagong teknolohiya, comfort at modern na forma, go for Yamaha Sniper 155. Pero kung gusto mo ng raw power, racing DNA at legendary reputation, solid ang Suzuki Raider R150 Fi. Kaya alin nga bang mas magandang bilhin sa dalawang motor na ito? Ang sagot dyan ay depende sa trip mo. Basta masasabi ko lang, pareho silang sulit bilhin. Pareho silang maipagmamalaki mo, parehong pogi, parehong astig. Depende na lang talaga yan sa trip mo, depende sa taste mo at depende sa babagay sa'yo. So yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Dito na natin tatapusin ang video to, pero kung meron kang sasabihin, mag-iwan ka na lang ng komento sa ibaba. Like and share mo na rin ang video to, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.